Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang anak na pinagkaita ng karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili. Siya ay si Stella. Tatlo kaming magkakapatid, 2 babae at 1 lalaki. Parehong matalino sina kuya at ate, kung kaya sa kanila ipinagkakatiwala ni Papa ang negosyo namin. Pero ako, dahil mahina raw ang utak ko, kahit ang pagpili ng mapapangasawa ay si Papa ang nagdesisyon para sa akin. Hindi ko alam, dun pala magsisimula ang kalbaryo ng aking buhay. Stella, ang galing-galing talaga magsalita ng asawa mo, no? Full of wisdom. Oh, you are very blessed dahil ikaw ang asawa niya. Salamat sa mga papuri niyo sa asawa ko. I'm sure, siya ang paboritong manugang ng papa mo. Wala namang paboritong manugang si Papa. Pero lahat nasa business industry, kaya nagkakasundo silang lahat. Ay, naku ako. Asawa ko lang ang mahilig sa business. Ako, I have my own interest. Naalaman ko ang involved ka sa mga community outreach programs. Oh, yes. Aanhin ba naman namin ang pera kung hindi naman namin isi-share sa mga nangangailangan? We are being blessed so that we can be a blessing to others. Uy, minsan nga. Isama mo naman kami dyan, Stella. Diba? Ha? Ha? Stella? Sa tingin ko, ano ba? Masyadong preoccupied ang isip mo. Nakaka-pressure bang maging asawa ng isang kilalang negosyante? Minsan. Pero may tanong ko naman sa'yo, Stella. Ano yun? Kumusta naman ang sex life niyo ni Miguel? Ha? Ano ba? Ang sabi ko, gawin mo ito eh. Miguel naman. Hindi ako gaya ng mga pinapanood mo. Hindi ko kayang gawin yan. Sabi ko, gawin mo. Sige. Hindi ko nga kaya. Ano ka ba? Kung ano-ano na lang pinapagawa mo sa akin tuwing magtatalik tayo. Kung gusto mong gawin yan, maghanap ka ng babae makakagawa niyan dahil ayokong gawin yan. Talagang ginagalit mo ko. Hindi ba sabi ko? Miguel! Kapag gusto ko, gawin mo. Sige! Stella, yan na ba yung mga dokumentong galing kay Miguel? Oo, Papa. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Wala ho. Wala. Bakit may pasa ka sa mukha? Nagpakatanga ka na naman ba? Nauntog lang po ako, Papa. Uuwi ang ate mo galing US. Ikaw ang mag-asikaso rito sa bahay. Pwede kang mag-hire ng mga dagdag na katulong na mag-aayos ng mga dapat ayusin. Yung kotse niya dapat malinis yun. Kumuha ka rin ng chef na magpe-prepare ng menu. Magkakaroon tayo ng small gathering pagdating niya. Opo, Papa. Ang sarap yata ng luto mo ngayon, ha? Gusto mo yatang palaging dito kumakain sa bahay. Sana pala nilagyan ko ng laso ng kinakain. Stella, may photoshoot mamaya para sa magazine. Mag-ayos ka, ha? Gusto ko maganda ka. Yung kaingitan ako ng ibang mga businessman for having me a gorgeous wife. Kasama pa ba ako sa photoshoot? Tama nga papa mo, no? May kahinaan din talagang utak mo eh. Sasabihan ba kita na mag-ayos ka kung hindi ka kasama? Sinisiguro ko lang. Isa pa,
Ipi-feature sa magazine ang buhay ng pamilya natin. So, make sure na magandang sasabihin mo during the interview. Yung dati lang naman sinasabi mo kapag may nagtatanong sa'yo, that I am a loving husband and father to our children. At kahit busy ako sa negosyo, hindi ako nawawala ng oras sa inyo. Because you are my priority, lalo na ikaw. Ha? Paliwanag ba yun? Stella, Oo. Oh, good to see you, Mrs. Chen. Good evening, sir. Nasaan ang asawa mo? Oh, kausap ang manugang mo dun sa labas. Oh, sir. Ganun ba? Good evening. Oh, mabutit nakarating ka, Maria Elizabeth. Sir, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo akong tatawagin sa buo kong pangalan. Kapangalan mo ang asawa ko, kaya I prefer calling you by your given name. Nice seeing you again, sir. Where is Stella? Oo nga. Hindi ko pa nakikita si Stella. Tatalian ko na lang siguro ng ribbon tong sa may kaliwa kong braso. Kunwari, fashion. Eh, kaysa naman makita nilang malaking pasa. Stella, Oh my gosh! Ay, Oh. kuya! kanina ka pa hinahanap ni Papa Ha? at ni Esmeralda. Ay, oo. Bababa na ako. Teka, ano yan? Ha? Ay, Pasaya na. Wala to, kuya. Anong wala? Ang laki ha. Hindi, si Oh. King may kagagawan yan. Naglalaro nung nakaraan at si kuya niya. Nahampas ako ng laruan. Stella, kung gaya mong magsinungaling sa iba, sa akin hindi. Alam ko kung ano nangyari dyan. Kuya, Hanggang ngayon pala sinasaktan ka pa rin ni Miguel. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay sa kanya? nung college ka, gusto mo mag-shift ng course dahil hindi mo naman talaga gusto ang business course, di ba? Gawa mo bang gusto mo? Hindi, di ba? Stella, Wala tayong karapatang gawin ang gusto nating gawin. Hanggang bahagi tayo ng pamilyang to, kuya. Lalo na ako. Ako na walang alam, mahina ang utak, walang talento. At wala man lang napatunayan kay Papa. Siguro kung narito pa si Mama, maaari niya akong ipaglaban. Pero wala na siya. Kaya magtitiis na lang ako hanggang kaya ko. Sunod-sunod ang business meeting. Nangalay na balikat ko. Basahin mo nga ako, Stella. Totoo ba, Miguel? Dinala mo rito sa bahay ang babae mo? Ano? Tinatanong ako kanina ng panganay natin kung sino raw yung kasama mo rito kahapon habang wala ako. Ah, si Carmi. Oo, sinama ko rito. Sabi ko naman sa'yo, pwede kang mambabae hanggang gusto mo, pero wag na wag mong ipapakita sa mga bata. At kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan ng mga salita mo, ha? Kaya kong tiisin lahat ng kabastusan mo, pati ang pananakit mo sa akin. Wala akong pakialam kahit maliitin mo ako sa harap ng ibang tao. Pero wag na wag mong ipapakita at ipaparamdam sa mga anak natin ang masagwang imahe ng pamilyang to. Sinisigawan mo ba? Dahil punong-puno na ako sa'yo. Ano na lika? Walang iya ka? Tigil mo ako. Ang lakas ng loob mo, ha? Bakit? Kaya mo na ba? Kaya mo ng sarili mo? Kaya mo? Iwan mo ako. Halika. Iwan mo ako. Ang lakas ng loob mo, ha? Ha? Bakit? Kaya mo na ba sarili mo? Bitiwan mo sabi ako. Yung base, babasagin ko. Malapag ka. Kukunin ko ang basag na base. Talagang pinag-iinit mo lalo ang ulo ko. Sige, subukan mong identify pang muli ang mga kamay mo sa akin. Sasaksakin ko ang leg ko ng basag na base na to. Sige! Stella! Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa negosyo mo kapag nabalitang namatay ang asawa mo sa loob mismo ng kwartong to. Sige! Stella, bitawan mo yan! Hindi man kita mapapatay pero isasama ko sa hukay ang magandang imaheng pilit mong pinapakita sa harap ng ibang tao. Ipapakita ko sa kanilang hindi ka anghel, kundi isa kang demonyo!
Nakikipaghiwalay ka kay Miguel? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Ha, Stella? Sa ayaw at sa gusto nyo, magpa-file ako ng annulment. Gaga! Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Papa! Aba, Mula nang ipakasal niyo ako kay Miguel, para niyo na rin akong itinapon sa impyerno! tumigil ka! Mula noon, palagi ninyong sinasabi na wala akong kayang gawin kundi ang sumunod sa inyo dahil mahina ako. Hindi ako kagaya ni na ate at kuya. Mula noon, pinaniwala ako ang klase ng pagkataong kayo ang gumawa para sa akin. Pero may hangganan ng lahat. Hindi ako mahina. Hindi ako mangmang. At kahit pa itakulin niyo ako bilang isang anak, kahit pa hindi ako magmana ng kahit alikabok mula sa sahig ng bahay na ito, hindi na magbabagong desisyon ko. Stella, Mula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko! Kumusta kayo rito ng dalawa mong anak? Pinadala ka ba rito ni Papa? Para alamin kung nagawa kong panindigan ng desisyon ko, Kuya? Stella, Pues, sabihin mo sa kanyang hindi ko pa naranasan ng ganitong ginhawa mula nang ipinanganak ako. Ngayon lang. hindi ako pumunta rito dahil inutusan ako ni Papa. Hindi. Pumunta ako rito para alamin ang kalagayan mo. At para sabihin sa iyo na masaya ako sa naging desisyon mo. Masaya ako na nagawa mo ang ganitong desisyon na maging ako o si Esmeralda ay hindi kayang gawin. Sa ating tatlo, hindi ikaw ang mahina. Ikaw ang pinakamatapang. Kuya, Ngayon, Stella, kapatid ko, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin para sa sarili mo at sa mga anak mo. Gawin mo ang mga bagay na hindi mo nagawa noon dahil nakabilanggo sa takot ang iyong sarili. salamat. Salamat, Kuya. Oo. Mula ngayon, aayusin ko na ang buhay ko. Ipapakita ko kay Papa at kay Miguel na hindi na nila kahit kailan magagawang kontrolin ang buhay ko. Aaminin ko, mahirap ang naging desisyon kong yon. Ngunit kung nais nating baguhin ang ating buhay, kailangan nating maging matapang na gumawa ng mga mahihirap na desisyon. At higit sa lahat, ay panindigan ito. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang pribadong kumpanya at marahil, naaayon sa kagustuhan ng Diyos ang ginawa ko. Dahil ramdam kong kahit mahirap, nakakaya ko. Ako po si Stella at ito ang aking buhay. Ang buhay ni Stella ay isang aral para sa atin na hindi natin maaaring kontrolin ng ibang tao ang ating buhay. Dahil higit kanino man, tayong nakaalam kung ano ang tama at nararapat para sa atin. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benabin, Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi at Jenaline de la Cruz sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito,
inyong maririnig ang kwento ng isang mabait na doktor na inukol ang buong propesyon sa tapat na pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kalugar. Siya ay si Dr. Leyva. Isa akong family practice physician. Samantalang isa namang pediatrician ng aking asawang si Dr. Amor Leyva. Nakapwesto ng aming family clinic sa kabilang bahagi ng katapat naming estero na bago makarating ang mga pasyente ay kailangan pang sumakay sa isang banggang disagwan. Araw-araw mahaba ang pila ng mga gustong magpagamot sa aming klinika. Neng, ay magpapalista ako para magpagamot kay Dr. Leyva. May record na po kayo dito, Lolo? Oo. Sige po. Pakisulat po ninyo dito sa papel ang buong pangalan ninyo at address para mahanap ko po sa files ng mga pasyente ni Doc. Ito, Neng. Tapos ko na isulat ang pangalan ko at address sa papel na binigay mo. Sige po, Lolo. Maupo po muna kayo sa mahabang bangkong yun, ho. Pakihintay nyo lang po na tawagin ko ang pangalan ninyo kung kayo na po ang susunod na pasyente ni Doc. Social distancing lang po tayo sa upuan, ho. Oo, Neng. Sige, haba ng bangko eh. Salamat. Doc, Oh, Mari. 30 katao na pong mga pasyente natin na nakapila sa labas. Magka-cut off na po ba tayo? Oo. Kailangan kasi ko sa ospital mamayang hapon ha. Diretso ako roon pagkatapos kong manggamot dito sa klinik. Sige po, Doc. Abisuhan ko na lang ang mga pasyenteng bagong dating para sa schedule natin bukas ulit ng umaga. Yung health protocols ay ipatupad pa rin. Nasa paligid pa rin ang panganib ng Opo, virus. Doc. Mahigpit po ang pagbabantay ko sa may gate ng clinic. Good. May malaking bote po ng alcohol na nakalagay ron para sa hand sanitation ng mga pasyente. Ay maglagay ka na rin ng libreng face mask doon para sa mga pasyenteng nakalilibot magdala. ano? Opo, Doc. Maglalagay po ako. Okay. Tao po! Tao po! Sino kaya yung matandang babaeng yun na nakalampag ang gate ng clinic? Parang may karga pa siyang sanggol, Kasi pa naman ang ulan. Teka, ang mabuti pa, gigisingin ko si Manny para matingnan niya kung ano ang may tutulong sa matandang babaeng nasa gate. Oh, wala. Ano pong problema? Basa-basa na kayo, pati ang apo nyo. Ang apo ko, kinukumbulsyon. Tumitirik na mga mata. Kailangan ko ng tulong ni Dr. Leyva para magamot ang apo ko. Parang awa mo na. Tawagin mo si Doktora. Pero tulog na po si Doktora Lola. Pwes, gisingin mo! Oh. Gisingin mo! Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Gisingin mo si Doktora. Ayoko mamatay ang apo ko. Ayoko! Lola, ayon sa mga resulta ng mga pagsusuri sa apo ninyo, may acute bronchitis siya. Kaya siya nilalagnat na mataas. Saan po ba nakukuha ang ganyang sakit, Doktora? Ay kadalasan po sanhi ito ng virus na tulad ng sipon at trangkaso. Lumalabas din po kasi na mahina ang kanyang immune system. Pero wag na po kayo mag-alala dahil nabigyan ko na siya ng mga gamot na panlaban sa kanyang sakit. Kapag hindi na po siya nilagnat mamaya, pwede niyo na po siyang iuwi. Tatapatin ko na po kayo, Doktora. Wala po talaga akong perang ipambabayad sa serbisyo nyo. At
pati po sa mga gamot na ipinalunas niyo sa apo ko. Ako lang po kasing mag-isa ang bumubuhay sa apo ko. Umaasa lang po kami sa pagtitinda ko ng kung ano-ano sa bangketa. Nasaan na po ang mga magulang ng bata? Aba sa edad niyong yan, mahihirapan na kayo mag-alaga sa kanya. Namatay po ang kanyang ina habang siya isinisilang. Ang kanya naman pong ama, na-hit and run sa highway. Isang madaling araw habang nangangalakal. Oy, ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay ng batang niya. Ay, huwag niyo nang alalahanin ng pambayad sa serbisyo ko. Pati yung sa mga gamot na binigay ko sa apo ninyo. Basta ang mahalaga, bumuti na po ang lagay niya. Payapa na siya nakatulog. Talaga po, doktora? Oo. Hindi niyo na po ako sisingilin sa mga naging gastos ng apo ko rito sa klinik. Lola, may mga gamot po talaga kami nakareserba para sa mga pasyenteng nangangailangan. At saka, kung meron po kayong pangangailangan, kahit hindi sa gamot, pumunta lang po kayo rito sa klinik. Huwag kayong mahiyang magsabi. Ay, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa sobrang pasasalamat ko sa inyo, doktora. Napakabuti po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo, doktora. Lolo, dito po. Akin na po ang mga reseta nyo. Mary, Dok, huwag mo lang singilin si Lolo, no? ah, Yung mga inireseta kong gamot sa kanya, bigyan mo na lang siya, ha? Kumpletuhin mo, ha? Para maging kumpleto rin ang mga araw ng paggagamot niya. sige po, Dok. Ako na pong bahala sa mga gamot ni Lolo. Sige, excuse me. Iwan ko na kayo. Pero may konti naman akong perang pambayad sa ilang pirasong gamot, Ineng. Hayaan niyo na po, Lolo. Nakaugalian na po kasi ni Doc na hindi na pinagbabayad ng pasyente kapag follow-up check-up na lang po. Napakabait talaga ni Dr. Leiva. Kaya alam mo ba, Ineng, Ho, kasama siya lagi sa mga dasal ko. Hiling ko sa Diyos na sana bigyan pa siya ng malusog at mahabang buhay para mas marami pa siyang mga taong matulungan. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. malingap po talaga mag-asawang doktor, Lolo. Yun po kasi ang advokasya nila. Ang pagkalinga sa kapwa. Ano yung pagkalabog na yun? Parang sa clinic room lang. Asawa ko lang galing, ha? Doc, si Doktora Neva po. Biglang nawala ng malay sa klinik. Ano? At maputlang-maputla na po si Doktora. Doc, Diyos ko, ang asawa ko. Ayon sa medical data ni Dr. Leiva na ilabas ng ospital, may existing chronic condition siya ng chronic obstructive pulmonary disease bilang resulta ng COVID-19. Acute respiratory distress ang kanyang ikinamatay. itong mga nakaraan po kasi, Doc. Talagang ang dami nating naging pasyente rito sa klinik. Pero lahat ng pag-iingat, ginawa naman natin. Hindi ba, Manny? Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating magpa-swab test. Wala tayong option kundi ang isara muna ang klinik hanggat hinihintay natin ang ating mga resulta. Sama na rin doon ang pagluluksa natin sa pagkamatay ni Doktora. Hello, sino po sila? Hello, Dr. Leiva. Kayo na po ba itong kausap ko? Ako nga po, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Malaki po kasing kasalanan ko sa inyo, Doc. Ano? Sana lang po
ko po kayong maintindihan. Sino ba ito? Lola Huling po. Yung matandang babaeng nagdala ng apong umitirik na mga mata nung isang hating gabi. Yung sanggol na ginamot po ni Doktora Leyva. Opo, natatandaan ko. Nagising din po ako ng gabing yun na malakas ang ulan. Nakagustuhan ko pong madugtungan ang buhay ng apo ko. Kahit alam kong positibo ako sa COVID-19. Isinugod ko po siya riyan sa klinik niyo. Positibo kayo sa COVID-19 nang nagdalhin niyo rito ang apo niyo sa klinika? At kaya po ako tumawag sa inyo ngayon. Nakukonsensya po ako, Dok. Oh, Naniniwala po akong sa akin nahawa si Doktora. Ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po, Doktor. Diyos ko. Alam mo bang natuwa ang mga taga-estero nang makitang binubuksan na natin ulit ang klinik, Manny? Oo nga. Hindi ko nga mailarawan yung pag-asang nakita ko sa kanilang mga mukha. Parang yung pag-asa rin na naramdaman natin nang magnegatibo tayong lahat ni ng doktor sa swab test. Hindi natin maaaring ipagkait sa mga taga rito ang kanilang pangangailangan medikal. Doc, Oo, masakit man ang naging pagkamatay ng asawa kong si Doktora Leyva. Pero hindi yun dahilan para isa-isang tabi natin ang pangangalaga sa medikal na kalagayan ng ating mga kalugar. Wala rin dapat sisihin sa pagkamatay ni Doktora. Nasa maselang panahon tayo ngayon. Wala tayong kontrol sa mga maaaring mangyari. Kahit pa sa kamatayan. Malaki ang responsibilidad ng propesyong ito sa bawat buhay. At yun ang dapat nating ipagpatuloy. Malaking kakulangan sa buhay ko ang hindi ko inaasahang pagkamatay ng aking asawang si Doktora Leyva. Pero hindi sa kanyang pagkawala natapos ang aming sinimulang advokasya sa aming klinik. Sa yumao kong asawa, sa kanya ko natutuhan na ang tunay na pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, tao o lugar. Higit sa lahat, dapat ay nanggagaling ito sa puso. Ako si Dr. Nelson Leyva at ito ang aking buhay. Wala naghihigit pa sa paglikap natin sa ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, dahil ang pag-ibig sa kapwa ay ang katuparan ng kautusan. Mga nagsiganaw, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Dr. Leyva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Cel Barlaw. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Brian.
Panganay ako sa amin ni Lorna. 20 anyos lang ako noon nang pumanaw si Itay. Makaraang ilang buwan, nagkasakit si Inay at nasunog ang aming bahay. Kaya naman upang mabuhay, napilitan akong kumapit sa patalim. Nalabis ko naman pinagsisihan. Kaya lahat ay ginawa ko upang mabago ang buhay ko. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Pagod ka na naman, kuya. Di bale, masaya naman ako, Lorna. Dahil malakas bumenta ang karinderya ko. Oo nga, anak. At dahil doon, naipaayos mo na itong bahay natin. At may 2 tricycle ka na rin pamasada. Oo nga. At naipundar kong lahat ng ito sa loob lang ng 3 taon. Nagtagumpay kang baguhin ang iyong buhay, anak. Abay, pwede ka nang mag-asawa. Naku, inay, palagay ko po, malapit nang dumating ang panahong yun. Malapit na makapag-asawa si Kuya Brian. Ano ba naman yung sinasabi mo, Lorna? Naku, huwag ka nang magkaila, kuya. Halata ko yan. May gusto ka sa kaibigan kong teacher, si Janine. Oh, nandito na tayo sa inyo, Janine. Oo nga. Ay, salamat. Hindi ako gaanong napagod dahil nakuha kong service sa pamimili ko tong tricycle mo. Basta kailangan mo, sabihin mo lang. Oy, siya nga pala. Sino nag-aasikaso sa karinderya mo pag wala ka? Kaya na ng 4 na kasama ko yun. Sabagay. 5 nga pala kayo doon. Malakas kasi. Kaya kailangan ko talaga ng katulong. Magbubukas nga rin ako ng pangalawa kong karinderya. Oh, talaga? Oo. Wow, ang galing mo naman. Palibasa, masarap ka kasi magluto eh. Pinagbubuti ko lang ang negosyo ko. Ito lang kasi ang alam kong trabaho. Dahil wala naman ako natapos na kurso. Kahit naman hindi ka nakatapos ng pag-aaral, naiayos mo ang buhay nyo. Nakakatuwa nga eh. Ay, ano ba yan? Daldal ako ng daldal. Di pa pala ako bayad. Ay, teka. Oh, eto. Eto pala yung bayad Huwag na, ko. sige na. Okay Ha? na. Okay na yun. Nakakaya naman, Brian. Okay lang. Ilang beses mo na akong hindi pinagbabayad. Okay lang, walang problema. Kaibigan ka naman ng kapatid ko eh. Ganon? Hmm. Kaya kaibigan din ang turing mo sa akin? Ganon ba? Oo, ganun na nga. Ay siya, halika. Tumuloy ka muna nang makapag-juice ka man lang. Ha? Sige na. Ito man lang may ganti ko sa madalas mong paghatid sa akin ng libre. Ano, tapos ka na mag-check ng mga test papers ng mga estudyante mo, Ma'am Lorna? Oo, Ma'am Janine. Kaya nga nagpunta na ako dito sa inyo eh, para makapagkwentuhan sa'yo. Bored ka ba sa inyo? Eh, paano ako na kasi mag-isa dun ngayon? Nasa sina Brian at Aling Elisa. Ay, ayun, tinulungan ni Inay si Kuya. Ngayon ang opening ng pangalawa niyang karinderya eh. Oh, ang sipag talaga ng kuya mo ah. Maswerte ang mamahalin niya. Totoo. Kaya maswerte ka. Ano? Ikaw talaga? Kung magsalita ka, eh hindi naman nililigaw sa akin si Brian. Pero mahal ka ni Kuya. Nahihiya lang siya magtapat sa'yo. Nahihiya. Bakit naman? Baka raw kasi hindi mo siya tanggapin kapag nalaman mo ang lahat. Ang alin yun, Lorna? Ang madilim na nakaraan ng kuya ko. Salamat sa paghatid mo sa akin, Claude. Okay lang yun, Janine. Ikaw lang eh. Kung sinasagot mo na ba ako di lagi ka nang may service. Maganda kotse pa. Hindi pangit na tricycle. Parang may gusto kang tukuyin. Madalas ka kasing magpahatid kay Brian. Nagliligaw ba sa'yo mo kong ngayon? Ay, hindi. Kaibigan ko lang ang kapatid niya, kaya kaibigan ko na rin siya. Mabuti naman. Nagsasalos ka ba? Janine, hindi siya bagay sa'yo. Isa kang high school teacher at may kaya sa buhay. Samantalang siya, may negosyo nga. Patakbuhin karinderya lang naman. Sobra ka namang manlait. Malinis na hanap buhay yun. Akong bagay sa'yo. Dahil pareho tayong titulado at may kaya sa buhay.
At saka marami ka pang hindi alam kay Brian na kapag nalaman mo, ikahiya mo siya. At least siya, naiayos niyang buhay niya. At hindi niya tinatapakan ng iba para lang maiangat ng sarili niya. Janine, Pasensya ka na, Claude. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Pwede ba? Umalis ka na. ating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Naiinis pa rin ako sa parang pagtatanggol ni Janine kay Brian. Para bang si Brian pang mas mabuti sa tingin niya kaysa sa akin. Ang mabahong putik na lalaking yun. Tatalunin ba yata ako kay Janine? Hindi. Hindi maaari yun. Hindi ako papayag. Anak, sabi mo napagod ka sa pag-aasikaso ng mga karinderya mo. Hoy, bakit ating gabi na? Hindi ka pa matulog. Hindi po ako makatulog, Nay. Si Janine ba ang iniisip mo? Nay, inihatid po siya ni Claude kanina sa bahay nila. Dadalawin ko po sana siya pero nang makita ko sila, hindi na po ako tumuloy. Manliligaw ba niya ang lalaking yan? Yun po ang sabi ni Lorna. Dapat kasi anak, magtapat ka na rin sa kanya nang hindi ka na nahihirapan pa ng ganyan. Natatakot po ako na eh. Nag-aalala ako. Baka kasi masaktan lang ako. Huwag mong katakutang masaktan ka. Ang mahalaga, lumabang ka. Mahirap yung nasasaktan ka dahil wala kang ginagawa. Nay, alam niyo naman po ang dahilan kaya nag-aalala ako. Lahat ng tao ay may karapatang magmahal at mahalin. Kaya huwag kang magpatalo sa takot. Hi, Janine. Ikaw pala, Claude. Nahihirapan kang sumakay? Okay lang, may darating ding tricycle. Halika, ihatid na kita. Wag na. Salamat na lang. Sino gusto mong maghatid sa'yo? Ang putik na si Brian? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Kaya huwag mo siya kamakin. Talagang pinagtatanggol mo siya? Bakit? Gusto mo siya? Umalis ka na nga dito. Iwan mo ako. Akala mo ba papayag ako na matalo ng lalaking yun? Nagkakamali ka. Halika. Aray ko, bitiwan mo ang braso ko. Oo, kapag nasakay ka na sa kotse ko. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Bitiwan mo sabi ako eh. Hoy! Huwag mong pakialaman ang girlfriend ko, ha? Huwag ka maniwala sa kanya, Brian. Hindi ko siya nobyo. Hindi kanya nobyo, Claude. At ayaw niya sumama sa'yo. Igalang mo naman sana ang babae. Huwag ka nga magpaka-gentleman. Hindi bagay sa'yo. Dahil isa kang putik. Dating bilanggo. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Claude. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dating bilanggo ang taong yan. Nakulong. Dahil sa pagpa-perform ng malaswa sa isang gay bar. At nagbebenta rin siya ng laman sa mga bakla niyang parokyano. Oh, Claude, alam ko yun. Dahil kapitbahay nilang pinsan ko sa dati nilang tinirhan. Isa siyang lalaking hostess. Kaya huwag mo nang aksayain pang panahon mo sa lalaking yan, Janine. Halika na. Hindi. Ayoko sumama sa'yo, Brad. Halika. sabing biti. Tulungan mo. Halika. Walang iya ka. Brian. Sinuntok mo ako, ha? Teka, ito naman ang ganti ko sa'yo. Papa, iniligtas ako ni Brian. Oh, Kung hindi siya dumating, malamang natangay na ako ng Claude na yon. wawa naman siya. Ay, kumusta na siya ngayon, anak? Ay, ginagamot pa po siya ng mga doktor. Pero nasa ospital na po sina Aling Elisa at Lorna. Papa, ayoko mawala si Brian. Ayoko.
Sa nakikita ko sa iyo, mukhang talagang mahal mo siya. Opo, Papa. Pero hindi pa siya nanliligaw, hindi ba? Mahal po niya ako. Alam ko yun. Nahihiya lang siyang magtapat dahil sa nakaraan niya. Kung ano man ang naging pagkakamali niya noon, naniniwala ako na napatawad na siya ng Diyos. Katunayan, maayos ang kanyang buhay. Salamat, Papa. Salamat sa pagtanggap sa kanya. Maraming salamat. Janine, salamat. Dinalaw mo ko. Pinuntahan kita. Hindi para dalawin, kundi para sabihin sa'yo na hindi lang ang pamilya ni Brian ang nag-file ng kaso laban sa'yo. Maging ako. Janine, patawarin mo na ako. Nagawa ko lang yung sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Masahol ka pa sa bilanggo, Claude. Pinagtangkaan mo ng masama ang iyong kapwa. Kaya dapat lang na magtusa ka. Anak, masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na po gaano, Nay. Masaya kami at ligtas ka na, Kuya. Si Claude, pilit niyang isinasama si Janine. Nakakulong na ang walang hiyang lalaking yon. At si Janine naman, natuwa rin ang sabihin namin nagkamalay ka na. Pupunta raw sila dito ni Mang Nestor mamaya. Alam mo, Kuya, tingin ko, lalo kang napalapit kay Janine dahil sa pagliligtas mo sa kanya. Kaya, Kuya, magtapat ka na sa kanya. Kasal na kami ni Janine ngayon at may isa ng anak. Salamat sa Diyos. Naging madilim man ang buhay ko noon. Tinulungan pa rin niya akong maiayos ang lahat. Ako po si Brian at ito ang aking buhay. Hindi lahat ng nahuhulog sa putikan ay tunay na marumi. Kaya sana, huwag natin silang hatulan dahil may bahagi pa rin sila sa lipunang ating ginagalawan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Maynard Landicho Jr. sa papel na Brian. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Ludi. Maaga akong umibig at nabigo. Kaya upang makalimot, iniwan ko ang aming bayan. Nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Lahat ay ginawa ko upang guminhawa. At nangyari naman yun, at hindi ko namalayan ang paglipas ng mga taon. Wow! Aling Ludi, ganda pala ng bahay niyo, oh. Oo nga. Ngayon lang tayo nakapasok dito, Vina. Paano? Laging sa labas lang kayo nakikipagkwentuhan sa akin. Salamat nga po pala sa pag-imbita sa amin dito. Nagpa-deliver kasi ako ng pagkain. Malungkot naman kumain mag-isa, kaya naisip ko na yayain kayo. Ay, naku. Wow, makakakain pala tayo ng masarap, Vina. Oo nga, Eva. O bakit? Hindi ba masarap ang pagkain niyo sa inyo? Ako po talagang hindi.
Kasi maliit lang kinikita ko sa pagtitindi eh. Kaya pinagkakasya ko yon sa mga gastusin ko. Uli lang lubos na po kasi ako eh. Ako naman lolo ko na lang yung inaasahan ko. Maliit din po yung kita niya sa pagpipedicab. Kaya madalas, hindi masasarap yung pagkain namin. Ang lolo mo lang ang sumusuporta sa'yo? Opo, kaya nga hindi ako makapagkuleyo eh. Asan ang parents mo? Sabi po ng lolo ko, niloko daw yung nanay ko nung nakabuntis sa kanya. Yun naman nanay ko na wala kwenta. Ayun, iniwan ako dun sa lolo ko. Ay, ang lungkot pala ng mga buhay niyo. Nga po. Buti pa, huwag na natin pag-usapan yan, ha? Tara na, kumain na tayo. Kaya ang magugustuhan niyo yung mga kakainin natin. Aba, Apo! Lo? Ang kaganda naman yung damit at bag na gamit mo Oo nga po eh. Hindi nga ako makapaniwala na meron akong ganitong kagandang gamit ngayon. Saan ba galing yan Mukhang pangmayaman Bigay po to sa akin nung bago namin kaibigan ni Eva. Ah? Oo, siya rin nga binigyan eh. Pero mas marami nga lang yun sa akin. Ipinamili kayo? Ganon? Hindi po. Nagamit niya na to. Pero ayaw niya na. Kaya binigay na lang sa amin. Ganun ba? Opo. Taga saan ba yung bago niyong kaibigan? Naku, mayaman siguro, no? Mukha po siyang mayaman, Lolo. Ang ganda nga po ng inuupahan niya. Medyo malayo po dito yung bahay niya eh. Pero kaya naman namin lakarin ni Eva. Ganun ba? Opo. Paano niyo naman nakilala? Hindi naman natin kalugar. Ganito po yun. Kasi naghahanap siya ng bahay. Napagtanungan kami. Kaya tinulungan namin. Ang yaman naman ng bago niyong kaibigan. Nabigyan kayo ng mamahaling mga gamit. Oo nga, Ricky. At maganda rin siya. Talaga? Oo. Alam mo, pag nasa bahay kami ni Aling Ludi, laging masasarap ang kinakain namin. Ludi pa ng pangalan niya. Anong ginagawa niya rito? Nagbabakasyon daw siya. Napagod kasi sa trabaho niya sa Maynila. Alam mo, sabi nga niya sa amin, kung gusto na namin magtrabaho, kasi kaya niya kaming ipasok sa Maynila. Sa Maynila? Ay, hindi. Dito rin sa probinsya. Yun naman, sinabi ko na nga Maynila eh. Nagulat lang naman ako. Ito naman Alam mo, para naman nakakatakot yun. Bakit naman? Kasi malayo ang Maynila dito. Wala kang kamag-anak doon. At balita rin na maraming napapahamak doon. Alam mo, kung lahat ng tao ganyan nang iisipin, wala lang aasenso. Dapat pala hindi nila ako sumamang mamasyal sa'yo dito sa park. Huwag kang mainis, Eva. Nagmamarasakit lang naman ako eh. Alam mo namang mahal kita. Alam mo yun, di ba? Ayan. Tigisa kayo ng pabango. Katulad yan ng pabango ko. Thank you, Aling Ludi. Thank you po. Higit pa riyan mabibili nyo pag nagtatrabaho na kayo ng Maynila. Ay, talaga po? Oo. Giginhawa din ang buhay nyo. Ay, ako po, gusto kong sumama sa inyo, Aling Ludi. Nung makaahon naman ako sa kahirapan. Ikaw, Vina. Gusto ko rin po. Kaso, yung lolo ador ko. Baka hindi ako payagan. Ay, ako, walang problema, Aling Ludi. Dahil ako na lang po ang magpapasya para sa sarili ko. Buti. Sige. Isasama kita pag alis ko next week, Eva. Paano naman ako, Aling Ludi? Gusto ko rin sumama. Teka. Ganito. Kakausapin ko lolo mo. Okay ba yun sa'yo? Ay, sige po. Magiging palagay na ang loob ni Lolo pag nakilala niya na kayo. Paano kung hindi ka pa rin payagan ni Lolo Ador, Vina? Madali lang naman yun eh. Dito ka sa niya. Ako, magagalit pa ang lolo ko pag ginawa ko yun. Mawawala din yung galit niya pag napadalhan mo na siya ng pera. Boss Lover, napatawag po kayo? Gusto ko lang makibalita sa lakad mo dyan, Lodi. Boss, kahit kailan naman hindi pa ako napahiya sa'yo, di ba? Ibig sabihin, may matatala ka. Talagang meron. Mga sariwa at magaganda. Magaling.
Inaasahan ka talaga. Kailan mo sila dadalhin dito? Next week, Boss Lambert. Hintayin mo na lang ang tawag ko, okay? Lolo, Oh, bukas po sasama ko dito si Aling Ludi. yung bayamang kaibigan nyo ni Eva? Opo. Loko, Apo, hindi ba't sabi ko sa'yo, ayokong umalis ka, ha? Abay, mahirap na. Baka mapahama ka. Hindi natin kilalalang lubusan ang sasamahan mo. Kasama ko naman po si Eva eh. Ay, bata rin si Eva na tulad mo. 19 lang. Matanda lang sa'yo ng 2 taon. O anong magagawa niyo para makaligtas kung sakasakali man? Wala naman kayong kakilala sa Maynila. Mukha naman pong mabait si Aling Ludi. No, sige na. Pumayag na kayo, sumama ako sa kanya. Apo. Para makaipon ako at makapag-aral sa kolehiyo. Bukas po ha, kakausapin niya kayo. Apo. Pakinggan niyo naman sasabihin niya. Aling Ludi, pasensya na ako kayo sa bahay namin, ha? Ikaw, ayos lang yung Bina. Asan ang lolo mo? Ay, parating na po yun. Kaninang umaga pa siya nagpadyak, eh. Ina. Ay, ayan na. Narito na po kami ni Aling Ludi, Lolo. Oh, narito na pala ang bisita mo. Opo. Eva. Ludi. Kilala niyo siya, Lo? Itay, Ha? Teka, ba't tinawag niyo siyang itay? Aling Ludi? siya na po ba? Itay? Oh. Nasira ang bahay natin sa Samar. Tinangay ng bagyo. At yun din ang ikinabatay ng iyong ina. Ano po? Tinulungan ako ng kaibigan kong taga rito sa Bicol. Kaya kami napunta rito ng anak mo. Ano? Anak? Niya ako? Lolo? Oo, Apo. Si Lodi, ang iyong ina. Kayo? Kayo ang walang kwenta kong ina na nang iwan sa akin kina Lola at Lolo? Hindi ko alam na mangyayari ito. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin mo. Hindi! Hindi ko kayo mapapatawan! Hindi! Ang sama talaga ng loob ko, Eva. Sana nga hindi na lang kami nakita. Huwag ka nang umiyak. Buti nga nagkita kayo. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance na makita pa ang magulang nila. Nasasaktan pa rin ako. Sa tuwing maaalala ko, iniwan niya ako ng maraming taon. At least ngayon, makakapag-aral ka na ng hindi nagtatrabaho. Dahil nandiyan si Aling Ludi para pag-aralin ka. Yun nga lang, dapat magbagong buhay siya. Dahil di ba sabi mo, pinagtapat niya sa inyo na pagbubugaw sa mga teenager na babaeng trabaho niya? Oo. Kaya nga, nakaligtas tayo sa ganung trabaho. Hingin mo na lang sa nanay mo na magbago na siya. Magiging masaya na kayo, matutulungan mo pa siya, at magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Wala pa rin ba siya, Itay? Oh, malamang nagpunta yun kay Eva. Doon sa kaibigan niya matalik. Alam ko ang bahay niya. Gusto ko sana magpunta roon, Tay. Pero baka lalong magalit sa akin si Wina. Nabigla ang anak mo sa kanyang natuklasan. At nasaktan din. Kaya hayaan mo muna natin siya. Pag hindi siya buhay hanggang mamaya, ako
akong susundo sa kanya kila Eva. Itay, pasensya na po sana kayo. At patawad po. Ang laki na pagkakasala ko sa inyo ni Inay. Pumanaw siya nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad. Tapos na yun, anak. Marahil, niloob ng Diyos na magkita-kita tayong muli upang mamulat ka sa iyong mga pagkakamali. At punan mo ang iyong pagkukulang sa iyong alam. Itay, mapatawad pa kaya niya ako? Bakit nandito pa rin kayo? Dapat umuwi na kayo doon sa malaki yung bahay. Rina, anak, alam ko napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Pero sana, bigyan mo naman ako ng pagkakataong maituwid ang aking mga pagkakamali. Samahan niyo. Tinalikuran yung responsibilidad niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na isilang ako dito sa mundo. Tapos nakuha niyo pang pagbugaw ng kabataang babae. Para lang kayo magkapera. Inaamin ko ang lahat ng pagkakamali ko, anak. At siguro nga, ito na ang panahon upang tahakin ko na ang tamang landas. Sana, tulad ni Itay, samahan mo rin ako sa landas na iyon. Sa awa ng Diyos, pinatawad ako ng aking anak. At ang pangyayaring iyon ang naging daan upang ako ay magbagong buhay. Sana po inyong hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Ludi at ito ang aking buhay. Laging mayroong puwang para sa nagbabagong nilalang. Huwag lamang balikan ang masamang kinasanayan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, at Susan Robles sa papel na Ludi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Ruyalas. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Mapapakinggan natin ang testimonya ng isang binatang binsan ay binansagang salot ng lipunan. Siya ay si Goyong. Lumaki ako sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Dahil may katamaran din. Sa halip na magtapos sa pag-aaral, mas ginusto ko pang tumambay na lang. Ngunit nainip ako sa buhay tambay, kaya naghanap ako ng mapagkakaabalahan. Kaya naman kung hindi nagsusugal o nagsasabong, madalas akong nakikitang nakikipag-inuman o kaya naman nakikipagrambulan. Akala ko habang buhay na akong ganun. Ngunit may plot twist na naganap. Goyong, pwede ka na lumabas. Tapos ng reglementary period. Mamaya na, Sarento. Dito na ako manananghalian sa presinto. Mukhang masarap ang ulam niyo. Pambihira. Ginagawa mo na yata ang hotel itong selda rito sa Station 3. Sisihin mo yung mga kabarangay namin. Hindi nagsasawang ireklamo ako, di pahuli sa Tapos hindi naman tinutuloy ang pagsasampa ng kaso. Sila pa pala ang may kasalanan eh. Ikaw itong mahilig maghamon ng suntukan tuwing nalalasing.
Itong pinakahuli, binato mo pa ang bahay ng mismong kapitan ninyo. Alam mo kasi, Sarento, naiinis ako doon sa kapitan namin na yun eh. Ang tamad. Hindi man lang may paayos yung basketball court namin na nasira ng bagyo eh. Wala tuloy kaming mapaglibangan kapag walang sabong. Ilang taong ka na ba, Goyong? 30. 30 anyos ka na. Oo. Tapos hanggang ngayon, libangan lang ang inaabot ng isip mo. Uy, ano naman ang aasahan mo sa kagaya kung hindi nakapagtapos, Sarento? Hindi ba sumasideline ka dati kay Mang Dado? Nagdadrive ka dati ng jeep, hindi ba? Nakakapagod na magtrabaho, Sarento eh. Kung ganon, pareho pala kayo nung kapitan nyo. Tamad! Oh, Tinay, saan ka ba galing? Nagsimba po. Bago na palang parish priest natin dito. Mukhang matanda na pero parang very cool Simba ka ng simba eh. Wala namang nangyayari sa buhay natin. Hindi naman sinasagot ng Diyos yung mga panalangin mo. Linggo pa man din ni Nay. Pwede ba? Huwag na kayo maglitanya. Ay, anong gusto mong gawin ko? Manahimik. Pagod na ako sa buhay natin ganito. Ang tatay mo araw-araw lasing. Ang Kuya Goyong mo. Teka, asan ka ba itong si Goyong? Parang 2 araw ko nang hindi nakikita. I'm home! O yan ang hinahanap ninyo. Saan ka na naman ang galing, Goyong? Ha? Rin ako. Ano nga ba't kayo nangahampas? Saan ka nang galing? Saan pa? Eh di sa presinto. Tarantado mo Hindi yan. na naman yan nagpapalipas ng magdamag eh. Charan! O yan o, may take out pa ako. Adobong manok. Pinabaunan ako ni Sarento. Kaya na imbis na magdadaldal na naman kayo dyan, buti pa kumain na tayo. Ha? Ay, Panginoon. Kailan mo ba babaguhin ang kapalaran ng pamilya namin? Pagod na rin ako sa ganitong buhay. Isa pa, nakikiusap pa ako sa inyo, Diyos ko. Baguhin mo na ang Kuya Goyong ko. Natatakot na ako. Baka isang araw, hindi na siya sa presinto mapunta, kundi sa... Tinay! Si Inay? Tinay! Oh, Nay, bakit po? Ang Kuya Goyong mo! Ang Kuya Goyong mo! Bakit? Ano po nangyari kay Kuya Goyong? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Berto. Bakit ba akong sinisisi mo, ha? Hindi ka naging magandang halimbawa sa anak mo. Kaya yan, lumaking barumbado. Uy, baka ako bang kasama ng anak mo nang lumaki sila? Ha? Ikaw nag-aalaga sa mga bata noon pa. Dahil nagtatrabaho ako. Natapos ngayon, ibabalik mo sa akin ang sisi. Sa iyo natutunan ni Goyong yung iba't ibang bisyo. Uy, tigilan mo na nga ako, Melba. Imbes na bukangaan mo ako, asikasuhin mo yung anak mong nasa ospital. Kung may maayos ka sanang trabaho, eh di nakapagtapos sana yan ang pag-aaral niya. Hindi eh. Yan, tumatambay lagi, naglalasing, naghahanap ng karambulan. O sige na nga ako na! Ang unang may kasalanan ng lahat ng kamalasang nangyayari sa pamilyang to! Ako na! Ikaw lang ba naman ako nanalo sa'yo? Ikaw naman ang palaging tama! Oh, saan ka na naman pupunta, Kuya? Di pa naghihilom yung sugat mo sa kilay mo tapos nangingitim pa yung paligid ng kaliwa mong mata, oh. Nabuburyong na ako rito sa bahay. Kuya, muntik nang himatayin si nanay na makita kang duguan. Akala niya nabasag na yung bungo mo. Ang drama nyo? Oh, Kuya Goyong, sabi ko malis eh. Kuya! Hoy! Ala ka na! Tigas ang ulo mo! Ano ba naman itong sasakyan na ito? Kung kailan ako nagmamadali, saka naman nagpapapansin.
May ikakasal ako ng alas 8 ng umaga. 7:30 na ng umaga. Ano nangyari? Ay, salamat sa Diyos. Mukhang may mabuting Samaritano. Ano yan? Ayaw mag-start ng makina eh. Pari kayo? Oo. Aba, knockout ba? Ano? Kako, knockout ba yung kasuntukan mo? Sa tingin ko, ikaw ang tumumba eh. Ano, tama ba ako? Gusto niyo ba umandar yung sasakyan niyo? Joke lang. Sige nga, tingnan mo nga. Baka magawan mo ng paraan. May nahabol pa naman akong kasal. Kakarag-karag na ito sa sasakyan niyo eh. Bumili na kayo ng bagong sasakyan, Father. Maayos ko to ngayon, pero luman-luman na ang kotse niyo eh. Baka pag naayos ko to ngayon, bukas makalawa, sira na naman to. Marunong ka bang mag-drive? Bakit? Ay, Goyong, ikaw ba yan? Wow! Ayos ang forma mo, kuya. Ayos ba? Uniforme mo ba yan? Oo, tay. Ipinatahi ako ni Father Bon. Para raw kapag isinama niya ako, hindi ako nahihirapang maghanap ng isusuot. Isang buwan ka pa lang kay Father Bon. Pero parang ang dami mo na kaagad na ipinagbago, ah. Nakakainis nga eh. Minsan kasi gusto kong uminom. Kaya lang hindi ako pwedeng basta-basta umalis akong bento. O, hindi yung mompo na lang ang inumin mo. Tay! Ay, nako, tay. Bago mo pa naisip, nagawa ko na. Ano? Yung? Isang beses lang naman kasi nahalata ni Father Bon eh. Ayun, kinagalitan ako. Yan, buti nga sa'yo. Lalayasan ko na nga sana siya eh. Kaya lang, ewan ko ba sa paring yun? Parang lumalambot ang puso ko sa kanya. Kasi, iba ang tingin niya sa akin. Iba ang pagtingin niya. Hindi gaya ng pagtingin ng karamihan sa akin na salot ng lipunan. Ang turing niya sa akin, isang tao na kapaki-pakinabang. Magandang umaga po, Father. Melba, napasyal ka. Ay, may dala po ako sa inyo. Ba, ano ito? Mga bagong pitasuyang abukado. Ba, mukhang masarap ito ah. Salamat. Si Goyong nasa kabilang opisina. May tinuturo ang mga kabataan. May activity kasi kami sa susunod na linggo. Magaling din palang magsayaw ang anak mo. Magsasayaw sila ng may kanta sa simbahan. Kaya siyang nagtuturo. Ay, nasilip ko nga po kanina. Father Bon, maraming salamat po. Alam niyo ho ba, dati ho kasi sakit ng ulo ko yung si Goyong. Sa totoo lang, naku, hinihintay ko na lang na may magbalita sa akin na napatay na yan ng mga kaaway niya. Doon kasi ho sa amin, palagi yan naghahamon ng away. Lalo na kapag laseng. Pabalik-balik na ho yan sa istasyon ng pulis. Bayan sabi ko, kung hindi siya ang mapapatay, siya makakapatay. Melba, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao, basta't magtitiwala lang tayo sa Kanya. Father, maraming salamat po sa pagturing sa kanya bilang parang anak niyo na rin. Mabait naman si Goyong. Wala lang kasi siyang nakakasalamuhang mga tao na maaaring gumabay sa kanya. Ang mga kaibigan niya, mga barumbado rin. Kaya nakikisabay na rin siya sa ugali nila. Ngayong nailayo na natin siya sa mga taong gano'n ang ugali, nakikita na natin ang totoong pagkatao ni Goyong. Ay, ano ba yan? Ay, nawag tanda-tanda ko na, Goyong, para magbasa yan. O isa pa wala akong salabi. Di ko na mababasa ang malilit na letra gan. Nakakuha na naman kayo ng palusot eh. O sige, pagdating ng sweldo ko, Ano? ipagagawa ko kayo ng salamin sa mata. Ha? Para lang makapagbasa kayo ng Biblia. Ay, naku, wag na. Gagastos ka pa eh. Huwag ka na kasing kumontra, tay. Uy, naku, isa ka pa. Tinay, sama mo nga ito sa tatay itong linggo kapag nagsisimba ka. Ay, oo, kuya. Sige. Tay, Oh, alam ko,
corny itong sasabihin ko para sa inyo. Ano yan? Pero, alam nyo, masarap pala ang buhay kapag malapit ka sa Diyos. Minsan, akala natin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong mararating sa buhay. Pero kapag isinuko mo pala ang buhay mo sa Diyos, pati mga problema mo, unti-unti mong makikita ang pagbabago. Kapag ikinukumpara ko ang buhay ko ngayon sa buhay ko noong mga nakaraang taon, minsan hindi rin ako makapaniwalang magbabago pa ang kapalaran ko. Hindi ko alam na ang dating salot ng lipunan magiging produktibong mamamayan. May papel pala talagang ginagampanan ang ating environment sa ating pagkatao. Dahil palaging mga barmbado ang kasama ko noon, kaya ganun na rin ako. Pero nang nakilala ko si Father Bon at ang iba pang mga naglilingkod sa simbahan, nag-iba na rin ang ugali ko. Higit sa lahat, nakilala ko ang Diyos. Ako si Goyong, at ito ang aking buhay. Habang nabubuhay ang isang tao, hindi imposible ang pagbabago, lalo na kung gugustuhin niyang magbago. Baka nagsiganap. Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Baynard Landicho, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Goyong. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Rioles. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas siya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun mo! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Tinapon po niya sa basurahan, oh. Tara mga anak, puntahan na natin. Tara na. Ma! Nakuha ko na po yung plastic na itim. Akin na, Mitoy. Bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ito po. Ay, mga anak, may pagkain na tayo. Mukhang masasarap. Pwede na po ba akong kumain? Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo. Ano mga anak? Nasarap ba? Opo. Lalo na po yung mga balat ng fried chicken. Sarap. Ako naman po. Gusto ko yun ng pesyahay. Kahit na tira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Sarap.
Ma, bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating nakuha nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang, hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan nyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo? Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko. Kung hindi ko kayang buhay ng maayos si Namitoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan. Dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Yan? Oh? Mukhang hindi po naggalaw yung pagkain na yan. Mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Oh. Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Ang sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Opo. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Mitoy! Mitoy, halika, dali! Bakit po? Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, pakiusap, tulungan yung anak ko. Mawawa kayo sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo. Iililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas na ang bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko.
Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Ay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Maiiwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po. Iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo akong madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan nyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yung mayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung 2 kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Oh, sige, Angel. Mitoy, Bo, samahan mo yung kapatid mo. bo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Ay, hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang 2 dahilan kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. O mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Tara, Angel. Cora! Si Mrs. Cruz ito! Ay, sandali lang po. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo ang mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat.
Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, at Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krishna Senga. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.